Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Alok na libreng kapon para sa mga pusa na may pangalang Maris at Anthony viral. Kanya-kanyang version ng mga netizens sa viral line na hindi na marami ang tubig ng instant noodles kinaantigan online. Bagong trip sa video ng Dancing Plague explanation, dagdag aliw sa mga netizen. Humanoid robot sa Amerika na kayang gawin ng mga gawaing bahay ipinasilip sa publiko. 24 anyos na Russian actress patay matapos anurin ng malaking alon habang nag-yoga sa Thailand. At sa trending showbiz balita, Rise Up performance ni Zia Dantes nagpa-wow online. Marian at Ding Dong, proud parents. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, marami ang nakarelate sa viral hugot ngayon online kung saan ipinapabatid ang mga maliliit na tagumpay o little wins sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng mga simpleng kataga. Sinimulan ito sa katagang hindi na marami ang tubig ng instant noodles at mula rito ay kanya-kanyang entry na ang mga netizen sa kanilang bersyon ng pag-angat sa buhay. Ang nakakaantig na kwentong ito, ihahatid sa atin ni Rose Babiera. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa layo ng narating o sa mga bagay na nakamit o naabot ng isang individual. Minsan, nakikita ito sa mga simpleng bagay. Ito ang ipinabatid sa katagang hindi na marami ang tubig sa instant noodles na viral ngayon online. Sa likod kasi ng pahayag na ito ay ipinapakita ang pag-ahon sa hirap ng buhay na dati sanay sa pagtitipid. Hango ito sa mga pagkakataon na kailangan pang damihan ng sabaw ng instant noodles para lamang mapagkasya ito sa lahat ng miyembro ng pamilya. Marami naman ang nakarelate sa post na ito na unang lumabas sa TikTok mula sa account ng nagngangalang Overrain. Ibinahagi ng mga netizen ang kanya-kanya nilang bersyon na kinaantigan ng mga nakabasa nito. Ilan dito ay ang mga katagang sausawa na nila ang toyo at hindi na ulam. May soft drinks na kahit walang bisita at may cake na rin pag may birthday. Dagdag pa nga ng isa, cravings na lamang daw ang sardinas at hindi na kailangang magsinungaling ng kanilang mga magulang para lamang ipaubaya ang kanilang mga pagkain sa anak. Ang iba naman, ikinumento na hindi na raw ito naghihintay na mabigyan ng lumang damit at sapatos ng kanilang pinsan at hindi na lamang daw itutulog ang Pasko at New Year. Marami ang naantig sa mga palitan ng mga karanasan na ito sa comment section. Maski ang sikat na financial at motivational speaker na si Chinky Tan, ibinahagi na nagnilay-nilay siya nang mabasa ang post na ito ukol sa naging buhay niya na puno rin ng hamon. Ang sentimiento ng marami, may panahon para sa lahat. May panahon ng pagtitiis at may panahon din ng pag-ani ng ating mga pagsusumikap. Sabi nga ng isa pang popular na kataga, malayo pa pero malayo na. Para sa ating next viral story, libreng kapon? Sa gitna ng mainit na isyong kinasasangkutan ng mga artista at on-screen partner na sina Maris Racal at Anthony Jennings, may ilang hindi pinalagpas ang pagkakataon para isama ang dalawa sa kanilang marketing strategy. At mukhang hindi naman ito nabigo dahil nag-viral ang post ng isang veterinarian alok ang libreng kapon sa mga pusa na may pangalang Maris at Anthony bilang bahagi ng kanila raw Christmas promo. Ang buong detalye tutukan sa trending report ni Millie Borja. Dahil papalapit na ng papalapit ang Kapaskuhan, unti-unti na rin nagsisilabasan ng iba't ibang Christmas offer at promos, gaya na lang ng veterinarya na ito mula Quezon City.
Pero ang kanyang alok ngayong Pasko sa mga customer at kliyente, hindi lang basta promo, kundi inspired sa mainit na isyong kinasasangkutan ng celebrities at on-screen partner na sila Maris Racal at Anthony Jennings. Libreng kapon para sa mga pusa na may pangalang Maris at Anthony. Sinamantala ni Doc Gab Almera ang pagkakataon at inanunsyo sa isang social media post ang alok na free neutering at spaying services sa mga pusa. Ang post na yan ni Doc Gab, umani na ng 18,000 reactions, 1,200 comments at 2,600 shares sa Facebook. Pero paalala ni Doc, kailangan ng proof na ito talaga ang tunay at matagal ng pangalan ng mga alagang pusa. Sinundan niya rin ito ng komento kung saan makikita ang mga instruction para sa libreng kapon. Kanya-kanyang komento naman ng mga netizens sa comment section. Marami ang nagpahayag ng interes sa naturang promo at syempre meron ding mga nanghinayang dahil hindi pasok sa criteria ang kanilang mga alaga. Para sa DZRH TV, ito si Billy Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, human robots? Sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, hindi rin nakapagtataka na isang araw ay baka sila na ang gumagawa ng inyong mga gawaing bahay. Ipinasilip kasi sa Amerika ang unang humanoid robot na ang trabaho ay magtimpla ng kape at maglinis ng bahay. Kung ano pa nga ba ang kayang gawin ni Neo, the humanoid robot, alamin sa report ni James Galange. Kung kadalasan, makikita lamang sa mga palabas tungkol sa mga taong robot na balang araw ito raw ang mamumuno sa mundo ng mga tao. Pero dahil sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, magugulat ka na lang na riyan na sila. Ipinasilip sa Amerika ang unang humanoid robot ng 1X company na pinangalan ng Neo na ang trabaho ay gawin ang mga gawaing bahay. Ilan sa mga kayang gawin ni Neo ay magtimpla ng kape, maglinis ng bahay at di rin magtatagal, kaya na rin daw nitong maglaba at magpakain ng mga alagang hayop. Ayon kay Bernich, CEO at founder ng 1X, layunin ng naturang imbensyon ay hindi para palitan ng mga tao, kundi para tumulong pa ito sa mga pang-araw-araw na gawain. Pero sa ngayon, may kamahalan pang naturang robot kung saan naabot lang naman ang presyo nito sa halaga ng isang mid-range price na kotse o mahigit 1 milyong piso. Ngunit wala pang eksaktong presyo na inilalabas ang naturang kumpanya. Dagdag pa ni Bernich, asahan ng mas marami pang humanoid robots ang magiging bahagi ng ating lipunan pagdating ng taong 2040. Kung saan may malaking posibilidad na makikihalubilo na ang mga ito sa mga tao. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na viral story, ang dapat sana'y relaxing weekend break ng isang Russian actress sa Thailand na uwi sa masaklap at hindi inaasang insidente. Ang biktima inanod ng malakas na alon habang nagyoyoga sa isang bangin. Tutukan ang buong detalye sa trending report ni Arnold Herrera. Sa paghahanap ng peace of mind, sinong mag-aakala na buhay pala ang magiging kapalit nito? Inanod sa kanyang kamatayan ang isang 24 anyos na aktres mula Russia matapos tangayin ng malaking alon habang nasa ilalim ng mabatong bangin. Tinatayang umabot ang alon sa taas na 9 feet. Naganap ang masaklap na insidente sa Ladko Viewpoint sa Thailand bandang 1:30 ng hapon habang nagyo-yoga ang biktima na kinilala bilang si Camila Belyatskaya. Nakuhanan pa ng CCTV footage si Camila, sakay ng kanyang pulang sasakyan at dala-dala ang kanyang pink na yoga mat. Bagay na huling nakita sa bangin nang suyurin ito ng mga pulis. Ayon sa mga witness, huli nilang nakitang buhay ang biktima na nakikipaglaban para sa kanyang buhay habang inaadod ng tubig. May isang di kilalang lalaki rin ang lumangoy sa dagat para sagipin ang biktima pero hindi na ito nahanap pa matapos ang insidente. Kinailangan pang suspendihin ang search and rescue operation para kay Camila matapos ang 30 minuto dahil sa tumitinding kondisyon ng dagat at alon. Hinala ng mga otoridad. Bagamat hindi naman lumangoy ang biktima, posibleng hindi nito inasahan ang biglaang paghampas ng malaking alon. Natagpuan naman ang walang buhay na bangkay ni Camila kinabukasan sa Choweng Noi Beach.
Isinara na rin ang Mabatong area sa pinangyarihan ng insidente para sa kaligtasan ng mga turista. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Dancing Plague. Siguradong dumaan na sa feed ninyo ang video kung saan mayroong sumasayaw na isang tao na malalaglagan pa ng isa hanggang sa grupo na silang animo hindi tumitigil sa pag-indak. Ang bagong challenge na yan mula sa TikTok video explanation tungkol sa nangyaring dancing plague noong 1500s. Hindi ito nakaligtas sa malikaing isip ng mga netizen nang i-reenact ang unresolved mystery noon sa paraang nakakatawa at nakakaaliw. Kung sino ang mga naki-join sa trend na yan, alamin sa report ni Rovic Manuel. Marahil marami sa atin ay nakapanood na o nakakita na ng content ng TikTok creator na si Zack D. Films, kung saan tampok ang mga hindi pangkaraniwang istorya noong sinaunang panahon o mga random fact tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ngunit ang mas nakahook sa atensyon ng netizens ay ang unresolved mystery na ito noong 1518 na tinatawag na Dancing Plague. A woman stepped into the street and began to dance uncontrollably in 1518. She danced for days without stopping. Insidente ito noon sa siyudad ng France kung saan ang isang babae ay bigla nilang sumayaw mag-isa sa daan nang wala sa kontrol. Nagtagal ito ng ilang araw hanggang sa dumami na ang gumaya sa kanya na tila wala na rin sa sarili dahilan ng pagkasawi pa ng ilan. Ang tema na yan ang nagpasimula sa panibagong trending sa TikTok gamit ang audio nito. May isa munang sasayaw sa barkada o grupo at unti-unting madadagdagan ng mga sasayaw kalintulad sa nangyaring Dancing Plague. Tila naging plague nga dahil maraming netizen ang kumasa sa challenge na ito. Habang ang iba ay todo bigay sa pagsayaw, she danced for days without stopping, and soon others joined her. Over 50 people were swept up in the bizarre dancing frenzy. She danced for days without stopping, and soon others joined her. Over 50 people were swept up in the bizarre dancing frenzy. Ang ilan naman ay nilaro tila ang kanilang atake. Rise up, I'll rise like the day, I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. Dancers moved with such intensity. Patunay talaga kung saan ang trending, tiyak hindi magpapahuli ang mga Pinoy. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Zia the swimmer, Zia the pianist, and Zia bilang Olivia Rodrigo fan. Yan ang ilan sa mga version ni Zia Dantes na nasilayan na ng netizens. And this time, panibagong side naman ito ang nagpa-wow online nang ibida ng kanyang proud parents na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes ang kanyang husay sa pag-awit. Panoorin ang version ni Zia sa kantang Rise Up na humakot na ng milyon-milyong views sa Showbiz Report na ito. Ika nga nila, it runs in the blood. Talaga nga namang very talented at bata pa lang may star factor na ang panganay ni Marian Rivera at Dingdong Dantes na si Zia. At sa pagkakataong ito, sa kanya namang galing sa pagkanta, napawaw ang netizens. Ito nga ang rendition ng 9-year-old daughter ng Dongyan sa Andrew Day song na Rise Up. Rise up, I'll rise like the day, I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. At syempre, kasama ng proud parents na nanood sa naturang recital ang little brother ni Zia na si Sixto. Pumuos din ang komento ng ilang celebs sa post ng aktres. Una riyan, inilabas ni Marian sa TikTok ang rehearsal ng anak na humakot na ng mahigit 7 million views. Dito, may nagsabing ipagpatuloy lang daw ni Zia ang voice lessons para lalo itong mahasa.
Kwento naman ng proud mommy, hindi na raw nito alam kung paano aayusin ang schedule ng anak na abala rin sa iba pang activities gaya ng swimming, piano, football, and of course sa kanyang responsibilities sa school. Hanga rin ang isang netizen sa parenting style ng celebrity couple at mabuti raw na maraming ipinapasubok na aktibidad kay Zia nang sa gayoy malaman ni little girl kung saan siya magaling at upang ma-develop ang talento. Habang marami rin ang nagsabi na ito ang younger version ng film pop star na si Olivia Rodrigo. And speaking of Olivia, magunita na kamakailan lang nakatanggap si Zia ng birthday gift mula sa driver's license hitmaker na kanyang idol. Kaya naman, may nag-request na sana raw next time, isang Olivia Rodrigo song naman ang i-perform ni Zia. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bumuuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.